the tribe of Simeon. Of the tribe of Simeon, Shaphat, the son of Hori. Of the tribe of Judah, Caleb, the son of Jephunneh. Of the tribe of Issachar, Igal, the son of Joseph. Of the tribe of Ephraim, Hoshea, the son of Nun. Of the tribe of Benjamin, Palti, the son of Ram. Of the tribe of Zebulun, Gadiel, the son of Sodi. Of the tribe of Joseph, namely of the tribe of Manasseh, Gadi, the son of Susi. Of the tribe of Dan, Amiel, the son of Gemali. Of the tribe of Asher, Sethur, the son of Michael. Of the tribe of Naphtali, Nahazi, the son of Bopsi. Of the tribe of Gad, Yuel, the son of Machi. These are the names. Alright, okay mga po. Ulit natin ang song number song number 39. With our offering. Ready, church? Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, that calls me from a world of fear, and bids me at my Father's throne, make all my wants and wishes known. And seasons of distress and grief, my soul has often found relief, and of escape that tempteth me by thy return, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, thy wings shall my intention bear, to be most truth and faithfulness, engage the waiting soul to bless. And since he bids me seek his face, believe his word and trust his grace, I pass on him my every day, and wait for thee, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, may I thy consolation share, and from unfit the storms behind, I do my home and take my flight. This robe of flesh I'll drop and rise to seize the everlasting prize, and shout while passing through
Dito natin, song number 25. So, I love to tell the story. Ready, church? Sing. I love to tell the story of ancient things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know this truth. It satisfies my longings as nothing else can do. I love to tell the story, will be my theme in glory, to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story for wonderful it seems, and all the golden fancies of all our golden dreams. I love to tell the story. It did so much for me, and that is just the reason I tell it now to thee. I love to tell the story, will be my theme in glory, to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story, His flesh and glory paid. What sins each time I tell it, more wonderfully sweet. I love to tell the story, for some have never heard the message of salvation from God's own holy word. I love to tell the story, will be my theme in glory, to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story for those who know it best. Sing hungering and thirsting to hear it like the rest. And when in sense of glory, I sing the new song. Will be the old story that I have loved so long. I love to tell the
story will be my King in glory to tell the old story of Jesus and His love. Okay, so good morning po sa lahat. Tayo magsimula na po sa ating pagkaran ngayon ng umaga. Kumusta po kayo, kapatid? Kayo ba yung nakakaranas ng mga problema? Sinong may mga problema? Amen! Wala kayong problema. Okay po, so ngayong umaga tayo po'y tumayo at tayo po'y magbabasa ng kanilang Diyos. Yan, marami po sa pamuhan. Pwedeng dagdagan mo dito sa buwan. Para yung mga parating pa ay may maupuan. Pagka wala nang maupuan, nakatok tayo sa kaliwa. Okay po, so buksan po natin ang ating mga Bible sa Genesis chapter 19. Genesis chapter 19 verses 24 hanggang 25. Diyan na po kayo mga kapatid. Genesis chapter 19 verse 24 to 25. Sabi ko dito, then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven. And he overthrew those cities and all the plain and all the inhabitants of the cities and that which grew upon the ground. So, purihin po ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Ama, mga Panginoon sa lahat, salamat muli sa pagkakataon na kami po'y narito upang kami po ay sama-sama na magpuri at sumamba sa kapilang mong pangalan. Sa oras na ito, Diyos, ay huwing na kami ng gabay, especially ng Banal na Espiritu, na kayo po ang magturo sa lingkod nyo at kayo po ang magpanawa sa bawat isa sa amin upang maintindihan namin ang aming marinig ngayong umaga nito. Salamat o Diyos, ano mga panghadlang, gawa ng kaaway, alisin mo ito sa aming kalagitnaan upang kayo lamang po ang aming mapapurihan sa aming mga buhay. Salamat o Diyos, lahat po ito yung dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo po yung mga kapuna at muli sa mga narito, sa face to face at sa mga nandito po sa nandun po sa Google Meet. Ay pulihin po ang Diyos at nawa tayo po ay mag-focus sa pakikinig ng salita ng Panginoon. So ngayong umaga, ang pamagat po ng ating pag-aaralan, the divine judgment of God in sin. Ang banal na paghatol ng Diyos sa kasalanan. So, tanda po natin, ang kasalanan ay ito po ay paglabag sa kautusan ng Diyos. Pag sinabing kautusan, eh mayroon ng tinatawag pong kalooban ng Diyos na dapat natin sundin. At kapag nilabag po natin ang kautusan ng Diyos, doon po nagagalit ang Diyos. Kaya nga, di ba, sa panahon ni Adan, sa panahon ni Cain, sino po yung si Cain? Anak ni Adan. Pareho silang pinarusahan ng Diyos. At sumunod na mga panahon, puro parusa. At dumating, ito yung ating itong pag-aaralan natin, ito ay panahon ng tinatawag pong yung panahon na si Lot ay pumunta sa Sodoma at Gomorrah. At kung babalikan lang natin yung istorya, ay medyo talagang nakaka-discourage, no? Dahil nga po, si Lot, ay medyo may kaya na sa buhay eh. Pero pumunta pa rin siya sa syudad na talagang makikita niya na talagang nandun yung kasiyahan, nandun yung kabundukan. Alam niya, nandun yung lugar na yung pupuntahan niya ay makamundo. Pero sa halip na umiwas siya, tumuloy pa rin. Yun. Na-experience nyo minsan na sa halip na kayo umiwas sa kabundukan, parang hinahata kayo, parang magneto. Na parang, Pastor, hindi ko mapigil ang aking sarili. Tanda po natin, may self-control po tayo. Dapat mapigilan po talaga yan. Kung ito'y makabundo, makalaman, pipigilan talaga natin yan. Kasi hindi talaga natutuwa ang Diyos sa mga makabundong bagay. Ngayon po, dito po sa pinaka-introduction natin, o simula, natandaan po natin ang Diyos natin ay nasa langit. Wala ko siya sa lupa, nasa langit. Tingnan nga po natin sa awit. Tingnan po natin yung ating mga Bible, mga kapatid. Palagay natin na pag nagsalita o nagbanggit po ako ng Bible,
maganda ho, magbuklat po kayo ng Bible, o kaya nasa cellphone. Yun. Automatic na ngayon eh. Ang bilis na, pag nasa cellphone, di ba? Sino mga mayroong Bible sa cellphone, nasa kamay? Yung walang Bible sa cellphone, humingi kayong mamaya ng Bible. Ang daming Bible dyan. Kung ayaw nyo talagang mabilisan, ganito po. Oh. Dati kami, ganun na lang talaga ang Bible. Kaya dapat sa ulo yung Genesis to Revelation, Genesis to Revelation, Numbers to Revelation. Kasi pag sinabi mong Genesis, nasaan po? Luma o bago? Old Testament. All. Yes. Hindi mo hanapin ang Genesis sa gitna. Kasi ang Genesis, the first book and the Old Testament. Kaya sinasaulo namin dati yung books of the Bible o yung young people. Sauluhin nyo yung books of the Bible, Genesis to Revelation. Kasi importante yon. Mabuti kung palaging automatic yung ating cellphone, eh kung mag-brown out yan, kung lobat, at hindi mo na mabuksan, naku pastor, wala po akong mabubuksan. Okay lang, magsaulo mo ang Bible. Pastor, sa ulo ko, Genesis to Revelation. Aba, matalino ah. Pero hindi ko ganun. Kahit kasi Ernie Baron o kaya si Brother Eli, nagbubukas pa rin ng Bible, mga matatalino yun. Eh ko nga, ilang beses ko nang nabasa ang Biblia, pero nagbubukas pa rin ako kasi hindi mo talaga ma-memorize mo lahat yan. So, dito po, sa Psalms 115, tingnan po natin yung Bible, mga kapatid. 115 verse 3, at makita po natin, sabi doon, but our God is in the heavens, He had done whatsoever He had blessed. Sa Tagalog, ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin, hindi ibigin ng tao. Basta ginusto ng Diyos, wala ko tayong magagawa. Pag ginusto ng Diyos na ganun kakataas, ako nga, gusto kong tumaas eh. Yun. Hindi ko nga alam kung anong height ko, 4 flat, o 5 flat, 6 flat, gusto ko nga, 7 flat eh. Sinitingnan ko yung mga basketball player at tatangkad. Yun, hanggang panood lang tayo. So kung ano yung binigay ng Diyos, dapat masiyahan na tayo. Di ba? Kasi yun ang gusto ng Diyos na itsura mo. Kasi kung pare-pare sa itsura natin, abay, baka magkapalitan tayo ng asawa, itsura ng asawa, parang itsura. Kaya nga, iba-iba ang itsura. Ang Diyos ang gumagawa niyan. Siya ang nagpuporma ng bata sa bahay-bata ng ina. Hindi yung ang magulang. Siya talaga ang nagtatakda kung magkakaanak o hindi magkakaanak. Kung babae ang iaanak o lalaki. Kung ilan ang iaanak. Mayroong pinapanganak, dalawa, di ba? Anong tawag doon? Yung dalawang pinapanganak, sabay? Kambal. Sino sa Bible po ang naalala nyo na dalawang sabay pinanganak? Yung kambal. Sino po? Sino po naalala nyo na kambal sa Biblia? Si Iso at saka si Isaw, saka si Barbecue. Si Jacob, saka si Iso. Hindi ko alam kung anong pronunciation, Iso o Isaw. Pag Isaw kasi parang hindi pa kulang eh. So, pag mga English sa teacher, Iso daw po ang pronunciation. Pero kung bahala na si Batman, Isaw na lang para. Pero tingnan mo, yung kambal, sino may gusto nun? Ang Diyos po. Mayroong mga sayo is nababalita, may nanganak 4, may nanganak, di ba may nanganak bang 8? Parang baboy na yun. Walo na ang pinanganak, sunod-sunod. So, pag ginusto ng Diyos, wala tayong magagawa. At minsan may mga kambal, talagang magkakita talaga sila. Di mo malaman kung sino yung talagang sino pa ba talaga? Kung si Aida, kung sino ba yung Aida sa kasino? Aida sa kasi Lord. Kanta yun eh. So, pag ginusto ng Diyos na ganun ang mukha natin, wala ko tayo dapat reklamo. Huwag mong gagayahin kung sino-sino. Kung sino yung, kung ganun ang mukha natin, magpasalamat tayo. Dahil mas maganda, may mukha nga tayo, paano kung mukha mo nasa likod? Diba? Maganda nga, ganito tayo. Lahat ng binigay ng Diyos, magpasalamat tayo. Ganun ang ilong natin. Yun, hawakan yung ilong nyo. Pastor, wala na po makaba. Bakit? Flat na po, Pastor. Huwag kang mag-alala. Dahil bigay ng Diyos yan, regalo ng Diyos yan. Wala tayong pwedeng ipareklamo. Ba't ganito ang ilong natin, ganito ang mukha natin, ganito yung pagkatao natin, ganito ang height natin. Kung number 1 mong reklamo, ako talaga magre-reklamo sa Diyos eh.
Kasi mula noong elementary, high school, hanggang nagpastor ako, ako po ang pinakamaliit, Brad. Elementary ako ang pinakamaliit. High school ako ang pinakamaliit. Lord, bakit parang unfair? Nagsisi-80 kami, Brad. Di ba? Pag nagsisi-80, dapat sinong nasa unahan pag nagsisi-80? Malaki. Eh, paano pa ako makikita? Nasa huli na ako. Tinatanong ko yung, sino ba, alpa mo kayong, nasa ba yung kumanta? So, baliktad. So, kung ako'y maghihinanakit sa Diyos, ako na ho ang number 1 maghihinanakit. Pero nung naunawaan ko about sovereignty of God, wala po yung hinanakit ko. Dahil kung ako'y naging mataas, napakayabang ko. Eh, kung malit ka ako, medyo mayabang-yabang, lalo na paglubang, eh, baka iba ang yabang ko talaga. So may purpose talaga si Lord. Kung anong ibinigay lang sa atin, magpasalamat tayo. Sabi ng 1 Thessalonians 5:18, in all things, walang ititira. In all things, give thanks. Sa lahat ng bagay, magpasalamat sa Diyos. Yun, binigyan ka ng asawa. Yun, magpasalamat ka. Marami, walang asawa. Mayroon kang anak, magpasalamat ka. Ang dami kayang mga magulang na nagpe-pray, Lord, bigyan mo kami ng anak. Pumupunta pa sa sa Bulacan? Ano yung lugar doon? Abando. Yun, nagsasayaw. Para magkaanak lang. May mga tao namang mag-asawa. Gusto nang ayaw mag-anak. Pero anak ng anak. Bakit kaya? Diyos mo ang nagbibigay ng anak. Kaya kung hindi pa ka nagkakaanak, mag-pray ka lang, Lord. Ikaw na po ang bahala kung anong kalooban mo sa akin. Parang nakapatid ko, 8 years silang hindi nagkaanak yung pangalan namin. Minsan nagpapahilot pa kung ano nung ginagawa. Nung nagkaanak naman, parang hamdanan talaga. May tamang panahon po mga kapatid. Diyos ko ang may control. Kahit sa bahay, bata ng mga kababaihan, Diyos ang may control yan. Kung magkakaanak o hindi. Kaya ako personally, bawal ako, ayaw ko bayag yung control na may iinumin ka para hindi magkaanak. Ang maganda nun, self-control. Wala sa Bible na gumamit ka ng mga, ano yun? Yung mga tabletas. Wala sa Bible. Kailangan self-control. Kung talagang bibigyan ka ng anak, bibigyan pa. Kung ayaw talaga. So dito ay pinapakita natin yung sovereignty of God sa lahat ng bagay. At kung babalik tayo doon sa pinapag-aralan natin, ito yung tinatawag na divine judgment of God in sin. Ang Diyos po ay hindi konsentidor. Kapag mali, may mga magulang konsentidor. Kayo ba mga magulang, di ba kayo konsentidor? Minsan, pastor. Aminin. Minsan, yung mga anak natin, mali na, pero tayo, parang wala lang. Ang totoong nagmamahal, nagdidisiplina. Nire-rebuke niya ang anak niya kapag mali. Huwag mo tayong matakot na baka magalit yung anak natin. Sige na anak, okay lang yan anak. Tinatapik-tapik mo pa eh. Alam niyo kapag yung magulang walang pag-rebuke, hindi nire-rebuke yung anak, magtaka kayo, baka hindi na kayo mahal. Pero kapag ang magulang palaging nagsasabi na anak, mali yan. Mahal ka nun. Magpasalamat ka sa magulang. Dahil may magulang pang nagsasabi na mali ka sa iyong ginagawa. Yung mga kaibigan mo, hindi yan magsasabing mali ka, gusto nga nila, karamay ka sa mga mali nila eh. Pero ang magulang, kahit nagkaasawa ka na, mula sa maliit hanggang nagkaasawa ka, nagkaapo ka na, nako, talagang nandiyan yung magulang. Bakit to? Kaya nga magulang sila eh. Yun. Hindi sila tatawagin magulang kung yung karanasan nila ay kaunti lang. So, dito po tayo mga kapatid. Tingnan natin, sabi doon sa ating pinapag-aralan ngayon, simulan natin sa kanila po. Yan, so sabi doon sa 19, 24, 25, then the Lord rained on Sodom and Gomorrah sulfur and fire from the Lord out of heaven, and
a fire from the Lord out of heaven, and he overthrew those cities and all the plain and all the inhabitants of the cities and what grew on the ground. So, makita natin na yung panahon na si Lot ay nandun na po sa siyudad ng Sodoma at Gomora, na doon sa Sodoma at Gomora, marami pong mga kabunduhan, marami pong mga makalaman na ginagawa. Pero hindi na po napigilan si Lot na pumunta doon. Kaya yung consequence, makita natin na hindi mo pinalampas ng Diyos yung mga ginagawang mga kamunduhan itong mga tao doon sa Sodoma at Gomora. Anong nangyari? Tingnan natin dito sa 26, no? But Lot's wife behind him looked back and she became a pillar of salt. Nung pinapaalis sila ng Panginoon, kasi nga nagkaroon ng tinatawag na biyaya na lang ng Lord. Na pinapaalis sila, kung tutusin, pwede na silang idamay, di ba? Naging compromiser na po si Lot. Nasa halip na manindigan sa katotohanan, nawala na po yung kanyang prinsipyo eh. Dapat tayo mga kapatid, kahit saan tayo pumunta ka man sa Japan, ano pang mga bansa, Japan, Indonesia, Malaysia. Sa Asia pa lang, ang daming bansang pwedeng puntahan. Kaya na yung mga pupuntahan mo, yan ba may nagtuturo ng katotohanan? Pag wala, ano ang gagawin mo doon? Dapat panindigan ka habang nandun ka. Kaya itong si Lot, nung nandun sa Sodoma at Gomora, hindi niya napanindigan yung katotohanan. Nakipag-compromise na po siya doon sa mga taong nandun po sa Sodoma at Gomora. Kung makikita natin yung sinasabi dito sa Ezekiel, no? Tignan natin yung Ezekiel, mga kapatid. Chapter 16, verse 49-50. Kung gaano katindi yung kasalanan itong ginagawa ng Sodoma, sabi doon, behold, this was the guilt of your sister Sodom. She and her daughters had pride and excess of food and prosperous is, but did not aid the poor and needy. They were haughty and did an abomination before me. So I removed them when I saw it. Ito yung pinaka-detalye ng sinasabi ng Panginoon. So tingnan po natin yung pinaka-detalye ng ating pag-aralan. Susuko at napakainit. Pagpaanit kami yan. Wala yata yung andon. Hindi po yun pala, himatay na yung aircon. Musang lumamig. Yung parang pinabawin sa akin. Okay po, so, tingnan natin yung sinasabi dito mga kapatid. Yung tinatawag na the angels visit Lord. Binisita po ng angel si Lot. Ano yung sinasabi dito? Dalawang anghel. Sabi doon sa Genesis chapter 19, verse 2 and 3, and it said, behold, how now, my lords, turn and I pray you into your servant's house, and tarry all night and wash your feet, and you shall rise up early and go on your ways. And they said, die, but we will abide in the street all night. Ang nagsabi ngayon nga, mga Panginoon ko, ipinamamanin ko sa inyo na kayo'y magsiliko at magsipasok sa bahay ng inyong lingkod, at kayo'y matira sa buong magdamag, at maghugas ng inyong mga paa, at sa madaling araw ay magsipagbangon kayo at magpatuloy ang inyong paglakad, at kailang sinabi, hindi kundi sa langsangan mananahan kami sa buong magdamag. So, verse 3, at sabi doon, at kanyang pinakapilit sila, at sila'y nagsiliko at nagsipasok sa kanyang bahay, at sila'y kanyang pinaghandaan at ipinagluto ng mga tinapay na walang libadura at nagsikain. So yung dalawang anghel, tumuloy po sa bahay ni Lot para siya po ay paalalahanan, warningan sa mga mangyayari. Kaya dito, di ba mga kapatid, hindi natin alam na nakakapagpatuloy na po tayo ng anghel. Ito, literal. Pinatuloy po ni Lot. Tapos sunod po, tingnan natin yung sunod na sabi dito, sa verse, sabi doon sa 4 and 5, but before they lay down, the men of the city, even the men of Sodom, compassed the house round, both old and young, all the people from every quarter. That was bago nagsiga, ang bahay ay kinulong ng mga tao sa bayan, sa makatuwid bagay ng mga tao sa Sodoma,
ng mga binata at ganun din ng mga matanda ng buong bayan sa buong palibot. Yung tinutuluyan ng dalawang anghel, abay pinalibutan mo ng mga tao. Tapos sa verse 5, and they called unto Lot and said unto him, where are the men which came into thee this night? Bring them out unto us, that we may know them. Merong crush yung sa dalawang anghel, yung mga nakatira po sa Sodom. Sabi doon, at kanilang tinawagan si Lot at sinabi sa kanya, saan nangaroon ang mga lalaking dumating sa iyo ng gabi nito? Ilabas mo sila sa amin upang kilalanin namin sila. Pero si Lot, dahil alam niya na yung kanyang bisita ay anghel, hindi siya pumayag. Ito yung nangyari. Tingnan po natin. Sabi doon, at inilabas sila ni Lot sa pintuan at isinara ang pinto sa likuran niya. At sinabi niya, ipinamamanin ko sa inyo mga kapatid ko. Aba, tinawag ng kapatid yung mga taga-Sodoma. Naging talagang kaisa na nila na huwag kayong gumawa ng ganyang kasamaan. Sabi ni Lot sa mga taga-Sodoma. Sabi doon, narito, ngayon may dalawa akong anak na babae na hindi nakakilala ng lalaki. Doon. Pag sinabing babae na hindi nakakilala ng babae, wala pang kararasan ito. So, inuper po ni Lot doon sa mga lalaking taga-Sodoma na itong dalawang anak ko. Sa halip na yung dalawang bisita niyang ibigay, yung dalawang anak niya na wala pang kararasan sa lalaki. Pag sila walang kararasan, virgin pa po ito. Yan yung tinatawag na virgin, walang kararasan sa lalaki. Ano pa, ipinimano ko sa inyo na sila'y akin ilalabas sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang magalingin ninyo sa inyong paningin. Ginawang prostitute ni Lot yung kanyang dalawang anak. Alam mo yung mga kapatid? Yung magulang, ginawang prostitute yung dalawang anak. Inoper po sa mga taga-Sodoma. Huwag lamang ninyong gawa ng anuman ang mga lalaki ito. Yamang sila'y nangasay silong ng aking bubungan. Sa halip na manindigan, huwag yung gagalawin sino man sa anak ko o ang bisita ko. Hindi, inoper niya pa yung dalawang anak Tama ba yun o mali? Mali po yun. Yes. And at sabi pa niya, at sinabi nila, umurong ka. Ayaw pumayag ng mga tao. Talagang gusto nila, yung bisita nila, ayaw nila sa anak nila. Sabi nila, at sinabi pa nila, ang taong ito'y naparito upang makipamayam at ibig niyang maging hukom. Ngayon, gagawan ka namin ang lalong masama kaysa kanila. At kailang ipinagtulakan ang lalaking sulot at nagsilapit upang sirain ang pintuan. So talagang nagtulong na po yung mga tao doon sa Sodoma para makapasok lang doon sa bahay nila, para makita mo yung dalawang bisita ni Lot na mga anghel. Sa verse 10, ano po sabi doon? Datapat, iniulat ng mga lalaki, yung dalawang bisita, ang kailang kamay at binatak si Lot sa loob ng bahay at kailang sinarhan ang pintuan. At ang mga taong na nga sa pintuan ng bahay ay mga binagbulag nila. Alam mo yun, dalawang anghel, may kakayanang bulagin yung mga tao sa Sodoma. Ang muntik malaki, ano pa sila'y nangayamot sa pagkahanap ng pintuan. Anong nangyari po sa mga tao? Binulag mo ng dalawang anghel. Kaya palang gawin ng mga anghel na bulagin nila yung tao. Binigyan sila ng kapangyarihan ng Diyos Tapos ito po, sabi doon, tuloy-tuloy po tayo, the announcement of judgment and escape. Yun. Ito na po, in-announce na po ng mga anghel, yung judgment na mangyayari dito sa Sodoma at sa Gomorrah. Tingnan po natin. Sabi doon, and the men said unto Lot, hast thou there any besides son-in-law, and thy sons and thy daughters, and whatsoever thou hast, and the city, bring them out of this place. At sinabi ng mga lalaki kay Lot, mayroon ka pa ritong kamag-anakan. Yun, tinanong si Lot. Kahit si Lot lang talaga ang ng biyaya, nadadamay po ang pamilya. Sabi ng mga anghel, mayroon ka bang kamag-anakan? Ang iyong mga manugang. Yun, idinamay ng kamag-anakan, manugang, at ang iyong mga anak, na lalaki at babae at ang latang iyong tinatangkilik sa bayan ay ipagpaalis mo sa dakong ito. Ganong katindi ang biyaya ng Diyos, mga kapatid, na kahit gusto niyang isama itong pamilya ni Lot para hatulan itong Sodoma, nandun pa rin yung biyaya at habag ng Diyos sa kanila.
Bakit to? Sino ba si Lot? Siya po ay pamangkin ni Abraham. Kaya nandun yung preservation, nandun yung pag-iingat, yung kahabagan, na kahit sila ay dapat parusahan, nandun pa rin yung habag. Kaya sabi doon sa kanila, ang iyong mga manugang at ang iyong mga anak na lalaki at babae at ang lahat ng iyong tinatangkilik sa bayan, ipag-alis mo sa dakong ito. So dapat umalis na sila doon sa bayan ng Sodoma at Gomora. Ano pa? Sapagkat aming lilipulin ang dakong ito dahil sa napakalakas ang kanilang sigaw sa harap ng Panginoon. At kami ay sinugo ng Panginoon upang aming lipulin. Sinugo ng Diyos yung dalawang anghel para lipulin. Sino po yung lilipulin? Yung mga naktera doon sa Sodoma at Gomora. At sabi sa 14, at si Lot ay lumabas at pinagsabihan niya ang kanyang mga manugang na nag-asawa sa kanyang mga anak na babae. At sinabi, magtindig kayo, magsialis kayo sa dakong ito, sapagkat gugunawin ng Panginoon ang bayan. Anong nangyari sa mga manugang? Datapwat akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. Yun. Kaya huwag tayo magbiro ang manugang. Huwag tayo mga biyanan. Maging seryoso, baka pagdating ng panahon, di tayo paliwalaan, ano? Ito, siguro mapagbiro talaga ito si Lot. Kaya nung sinasabihan niya itong mga manugang niya, tatlo kasi ang anak na babae ni Lot, nakapangasawa, sinasabihan ni Lot, oh, sabay-sabay na tayo umalis dito. Pero itong mga manugang, ayaw maniwala. Yun. Kaya kayong mga may manugang, maniwala pa yung sa biyanan nyo. Sino pong may biyanan? Tasang kamay, lahat ang may biyanan. Yun. Maniwala kayo sa biyanan nyo. Pagmahal ng anak, ng manugang ang anak, pagmahal ng nanay ang anak niya, extended ang pagmahal ng mga nanay sa manugang. Yun. Kaya naman nagkamanugang biyanan ako, mahal na mahal ko yung biyanan ko. Kasi diba sa pangliligaw sa probinsya, ang unang liligawan mo, sino po? Yung tatay at nanay. Bago mo mapauo yung dalaga, dapat mapauo mo muna yung magulang. Pag hindi mo napauo yung magulang, huwag ka nang magtangka. Talagang hindi matutuloy ang kasal. Dahil yung kapatid ko, kapag nanligaw, nandun sa tabi yung ng tatay ko eh. Kapag umubo yun, talaga dapat umalis na yung nanliligaw eh. Oras na tulog eh. May hudyat po talaga eh. Ganun yung katindi yung panliligaw noon. Inaabot mo ng taon bago sagutin. Noon. Eh ngayon, titig pa lang, okay na tayo. Yes. Dapat ba mahabang ligawan. Huwag masyadong magmadali yung mga kabataan. Okay, so ano pa? Sabi doon, at ng umaga, yun na, pinapagmadali yun, ng mga anghel si Lot na sinasabi, magbangon ka. Ipagsama mo ang iyong asawa at ang iyong dalawang anak. Dalawa lang pala. Babae na narito, baka pati ikaw ay madamay sa parusa sa bayan. Pag hindi sila kasi umalis, madadamay sila. Tapos sa 16, tatapat siya ay nagluwad at hinawakan ng mga lalaki ang kanyang kamay. At ang kamay ng kanyang asawa at ang kamay ng kanyang dalawang anak na babae sa habag sa kanya ng Panginoon at siya'y kanilang inalabas at siya'y kanilang inilagay sa labas ng bayan. Yun. Tinulungan na po siya ng dalawang anghel. Kasi hinahawakan na po ng mga tao doon sa Sodoma eh. Ayaw talaga silang paalisin. Yun. Damay-damay na kung magugunaw ito. Dapat kasama kayo. Pero nandun talaga yung habag ng Diyos, mga kapatid. Talaga yung dalawang anghel, talagang hinawakan sila. Dinabas sila doon sa bayan. Tapos anong sunod? At nangyari na nang sila ilabas na nila ay sinabi, itakas mo ang iyong buhay. Huwag kang lumingaon, umintuman sa buong kabatagan. Tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamamatay. Kung pinapatakas mo ng Diyos doon sa gugunawin niya, kasi kung nandun ka talaga, makakasama ka sa paggunaw. Anong nangyari? Ito po, matindi po ito. Dahil si Lot, medyo nag-aalinlangan pa eh. Lalo na yung asawa. Sabi doon sa 18, at sinabi sa kanila ni Lot, huwag ganyan, Panginoon ko. Yung parang, huwag naman ganyan, huwag kasado. Medyo mahal ko rin yung mga kaibigan ko dito, mga katungits ko.
mahal ko na rin yung mga kainuman ko. Parang ayaw kong umalis sa Lord eh. Ganun o, parang pakiramdam ni Lot eh. Dahil sabi doon, parang nakikipag-usap pa nga siya eh. Pero sabi doon, narito, ngayon, ang lingkod mo ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin. So, biyaya lang ang nangyari kay Lot, kaya kinahabagan siya kung tutusin. Dapat nga siyang isama doon sa dapat parusahan kasi nakipag-compromise na po siya. At kalaki mo ang iyong awang ipinakita sa akin sa pagliligtas ng aking buhay at ako'y di makatataka sa bundok. Baka ako'y abutan ng sama at ako'y mamamatay. Sa verse 20, narito, ang bayang ito ay malapit, takasan at naliit o tulutan mong tumakas ako noon. Di ba yao'y mailiit at mabubuhay ako? At sinabi sa kanya, narito, sa bagay mang ito, ay pinayagan din kita na hindi ko gugunawin ang bayang iyong sinalita. Sabi ng anghel, 22, magmadali ka. Yun, kanina pa sinutusan si Lot eh. Ayaw, nag-aalindangan. O hindi, kung di ba, pag alam mong gugunawin na yung lugar mo, dapat nagmamadali ka eh. Dapat talaga wala ka nang hahawakang mga kung ano-ano. Basta mailigtas mo lang dapat ang buhay mo. Hindi nung ano po, ang dami ko pang ipon eh. Ang dami ko pang naisip doon sa alkansyan, ganun kalaki. Eh, hindi mo mabuhat-buhat nga eh. Huwag mo nang isipin, pag may kalamidad, yung mga inipon, makakaipon ka eh. Paano kung dala-dala mo ngayong inipon mo, mamatay ka naman. Anong silbi ng inipon mo? Ito minamadali na nga ng anghel. Sabi na nga anghel, magmadali ka. Tumakas ka roon sapagkat wala akong magagawa hanggang sa dumating ka roon. Kaya ang pangalang tinawag sa bayang yaon ay Suar. Tapos ano pa? Ito na po, Sodom and Gomorrah are destroyed. Talagang binasak na po ng Diyos. Ano sabi doon sa 23? Ang araw ay nakalitaw na sa lupa nang dumating si Lot sa Suar. Nang magkagayon nagpaulan ang Panginoon. Ano yung pinaulan? Sa Sodoma at Gomorrah ng asopre at apoy. Mula sa Panginoon, nabuhat sa langit. Ganun katindi ang galit ng Diyos doon sa mga masamang tao na nakatira doon sa Sodoma at Gomorrah. At ginunaw niya ang mga bayang yaon at ang buong kapatagan at ang lahat ng nangananahan sa mga bayan yaon at ang tumutubo sa lupang yaon. Walang itinira, naging abo lahat mga kapatid. Ay dalawang bayan yun, Sodoma at Gomorrah. Kaya nakita natin doon, ang hindi po napasama doon, yung dalawang asawa ng dalawang anak. Yung dalawang ano yun? Yung yanan sa ano? Ano yung isang, ano yung tawag doon? Yung asawa ng anak ng babae? Manugang. Hindi po napasama yung dalawang manugang. At yung asawa ni Lot. Kasi sabi ng Panginoon, huwag kayong lilingon. Kapag lumingon kayo, magiging halibing asin. Eh yung asawa ni Lot, siyempre, doon na nakatira po talaga sa matahabang panahon eh. Talagang yung experience niya, yung mga worldly, ginagawa niya araw-araw eh. Kaya parang ang hirap sa kanya na hindi limunin yung mga kaibigan, yung mga kanyang mga ginagawa araw-araw. Paano na ako? Wala na akong kaganito. Wala na akong katsika-tsika. Wala na akong, di ba, pag parami mong kasama, parang ang hirap, tawag doon, ang hirap layuan, ang hirap diwanan. Kaya, minsan sasabihin mo na lang, bayaan mo na lang, pastor, iwan mo na ako dito, sasamahan ko siya hanggang mamatay. Eh, kantahin mo na lang yung bayang mamel, ang mamatay ng dahil sa'yo. Parang gano'n eh, no? Hindi yung gano'n. Pag yung mga masamang tao, iniiwanan po talaga yan. Ay kahit sa Bible, di ba? Huwag kang makikisama sa masamang tao. Madadamay ka. Ang masamang tao nakakahawa ng masamang ugali. Kaya sabihin mo, Pastor, mabait po ako. Wala po akong ginagawang masama. Sino maniniwala sa'yo? Kaya sabi doon, sabihin mo sa akin sinong kaibigan mo at sasabihin ko kung anong klaseng tao ka. Hindi mo walang self-proclaim na mabait. Ang magsasabing mabait, yung kung sino ang kasama mo.
yun magdedetermina kung anong klaseng tao. Ito si Lot. Sinasabihan na nga siya ni Abraham noon, yung bayang yan. Talagang worldly yan. Kaya, nakita natin, sabi doon, tingnan natin, so anong lesson na mangyayari sa atin mga kapatid? Ano yung makita natin lesson sa mga nangyari po sa buhay po ni Lot? Ibig sabihin mga kapatid, yung kasalanan, hindi po pinapalampas ng Diyos. Kaya nawa tayo, maging aware po tayo. Ito na po yung guide natin, para makaiwas tayo sa kasalanan. Buksan po natin ating mga Bible po sa Psalms, Psalms 119. Psalms 119. 119 verse 11. Ano po yung sabi ni 119 verse 11? Sabi po dito, Thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. Tulad doon, no? Ang daming narinig na ni Lot, ang dami ng dapat maging warning sa kanya, pero tuloy-tuloy pa rin siya para maging masaya ang buhay. Doon siya pumunta sa mga makamundong mga tao. Doon siya pumunta sa mga mataas ang antas ng pamumuhay. Sabi ng salita ng Diyos, ang salita mo'y aking iniingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Yung hindi lang nasa puso, hindi lang basa ng pastor. Ang sabi ng Biblia, ako po ay pumunta na sa buwan. Ang sasakyan mo, mapunta ka sa buwan. Saan sa Biblia? Nung pumikit ka, ang sabi ng Diyos sa akin, pastor, ako po ay magpastora na. Saan sa Biblia magpapastora ang babae? Sa Biblia, hindi pinapayagan ang babae magturo ni mamuro. Tingnan natin, para makita po natin. Kasi kung magpapastora, si Nanay Felicidad, i-order na natin, pastora. Ilan po ang i-order natin? Sister Janice, si Mrs. O Sister Perla, yan, i-order na natin. Marami sigurong mahikayat ka kasi magagaling na magsalita yan eh. Pero, ano ang sabi ng Biblia? Tingnan po natin, 1 Corinthians 14:34. Marami tayong inuulit para reminder sa atin. Sabi doon, ang mga babae. Sinong babae? Taas ang kamay. Sabi doon, ang mga babae magsitahimik sa mga iglesia sapagkat sila'y walang kapahintulutang mga salita, kundi sila'y pasako. Ayon na naman ang sinasabi ng kautusan. 1 Timothy. Para lalo natin maintindihan. Chapter 2, verse 11 to 12. Sabi doon, ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasako. Verse 12, ngunit hindi ko ipinapahintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Alam mo, tumahimik. Ito ba lalabagin natin ito nga ba? Para masunod lang kung gusto natin? Pwede magawa natin yan. Kaya lumalawag tayo sa utos ng Diyos. Kasi ang kalooban ng Diyos, ang lalaki lang ang pwedeng magpastor. 1 Timothy chapter 3. Tingnan natin. Chapter 3 verse 1. Yung qualification, wala ako sa babae mga kapatid eh. Ang sabi doon, tapat ang pasabi. This is for saying, kung ang sino man ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa. Verse 2, datapat na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae. O, asawa ng isang babae. Lalaki po yun. Asawa ng babae. Wala ko doon na nakalagay na asawa ng lalaki. Asawa ng babae. So, walang pastora. Magbuklat po kayo ng Biblia, Matthew to Revelation. Wala akong apostol na babae. Meron kayong natandaan? Si Judasa. Judas. Meron bang Pedro? Ano ba yung pangalan ni Apostol Pedro. Eh di
gawing babae natin, Brad. Anong babae ni Pedro? Apostol Pedra. Pero wala ho eh. 12 apostol, puro lalaki. At sila yung sinabihan ng Panginoon, go. Yun. Sila yung sinabihan, humayo kayo at mangaral. Ay, Pastor, paano gagawin namin sa kami mga babae? Ang dami ang trabaho ng babae. Kahit sa Biblia, mga kapatid, Philippians chapter 4, verse 3, ang mga kasama ni Apostol Pablo sa pagministeryo, yung mga babae. Pero hindi sila nagpapastor. Hindi yung sila yung nangangaral sa pulpito. Wala akong kasaysayan. Nagsulputan lang po ngayon yan eh. Hindi ko porque naramdaman mo, kahit totoo. Tanda po natin, ang sabi po ng Bible, Jeremiah 17 verse 9, ang puso ng tao ay sadyang magdaraya ng higit kaysa lahat. Sino nakakaalam? Hindi porque naramdaman mo ay tama. Ako pwede akong umibig sa dalaga. Kasi may puso ako eh. Ang tanong, tama, mali? O kayong sumagot, pag tama, talagang magliligaw po ako ngayon. O tanong, tama ba na magkagusto ako sa dalaga? Mali. Wrong. Pwede ako magkagusto, pero kung niligawan ko, mali. Ay, nandiyan ba yung misis ko? Bakit takil ako niya? Bicolana yan eh. Tahimik yan, pero lahi ni... Ang lahi na si... Bitsura Aquino. Lapu-lapo. Oh. Wala akong gano'n mga kapatid. Yung nararamdaman natin, kaya nga may isip eh. Ano ang mas mataas? Puso o isip? Ibabalansin mo yun. Ito ba nararamdaman ko, tama? Para magkaisip ka, isipin mo. Ano yung isipin mo? Yung salita ng Diyos. Ano yung sabi ng Biblia? Na kayo, mga may asawa, huwag kayong mga ngalunya. Yun. Ibig sabihin, pag may asawa ka, focus ka sa asawa mo. Wala kang ibang titing ng iba. Eh, paano kung wala yung asawa ko, Pastor? Daming tumitingin sa akin, lalo mo nakapikit ako. Kaliwa, kalito pa kaliwa, kanan, harap, likod, nakatingin sa akin, anong pipipikit ako, Pastor? Yung walang problema kung titingin ka. Pero di ba sabi sa ng Panginoon, kung ang lalaki ay tumingin sa isang babae na may masamang pagnanasa, nagkakasala na po siya ng ng pangangalun niya. Ito yung nangyari sa Sodoma, puro kamunduhan ang nangyari. Kaya nga ang Diyos, nagpasya na, nagunawin ang Sodoma at Gomora dahil sa kamunduhan. So tayo mga Kristiyano, mananampalataya, dapat tayo po ay hindi nakikipag-compromise sa sanlibutan. Dito tayo sa mundo, pero dapat separate tayo. Tingnan po natin Romans 12:2. Ano po yung sabi ni Apostol na Pablo sa mga taga-Roma? Ang sabi niya, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito. Huwag daw makiayon, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ito yung lesson doon sa panahon ni Lot na hindi niya napanindigan na kahit mamuhay siya doon. Kailang mahirap po talaga eh. Kung ang nakapaligid sa'yo, puro makamundo. Mahirap po talaga mga kapatid. Kaya titingnan nyo, ang lilipatan ko bang lugaran na para Pastor, pagpapaalam na po ako, hindi ko na po kayang dumalo dito sa Primitive Baptist Belmont. Pupunta na po ako sa Marawi. Ang tanong, meron ka bang sisimbahan doon ang Primitive Baptist Pastor? Wala akong problema. May Google Meet naman. Ang tanong, yung nakapaligid ba sa'yo, ay kaya mong manindigan sa katotohanan na hindi ka mahawa ng kamunduhan doon? Kasi tanda pa natin, everything we see and everything we hear, lalo na yung action, nakakahawa po yan mga kapatid. Tingnan natin, Ephesians, chapter 5. Tama ba yun? Check natin. Chapter 5, verse 16. Ano ngayon start yung evil, ayun, 15. Tingnan natin. Kalimutan ko na. Yung evil communication, corrupt, good manners. 15-16 ng 1 Corinthians. Tama ba yun?
natin. So, ano nga, tulong mga kapatid. Evil communication, corrupt good manners. Ang masamang kasama ay nakakahawa ng masamang ugali. Kung sino ang kasama mo, ang masamang ugali doon, anong mangyayari sa'yo? So magiging masama din ang ugali mo. Kaya ang magandang kasama, yung kapwa mananampalataya, kapwa Kristiyano. 1 Corinthians 15:30. Doon, 15. 30? Ayun. 15:13. Yun, tama. 33. Ah, 33. 33. 15:33. Tama, maganda pag may asawa na makajos. So, di ba? 15:33. Sabi doon, huwag kayong madaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Pipiliin nyo yung kasama nyo. Yan bang kasama mo ay makadiyos o makamundo. Ay mahahawa ka pag yan ay makamundo. Kaya pipiliin natin. Kaya, di ba sabi ng 2 Corinthians, chapter 6, verse 14. Tingnan po natin ang mga Bible mga kapatid. Sabi doon, huwag kayong makipamatok ng kabilang sa mga di nagsisampalataya. Sapagkat anong pakikisama mayroon ang katuwiran at kalikuan. O anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman. Pag hindi o sa Diyos, nasa kadiliman po yan. 15. At anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Bilyan o anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya. Verse 16. At anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos. Kasi tayo po, templo tayo ng Diyos mga kapatid. Sa nabuhay, gaya templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan. Sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Yun. Verse 17. Kaya nga, yun, ito yung utos, magsialis kayo sa kanila. Yun, iiwasan mo yung mga tao, kahit kaibigan mo pa yan, kahit sino man yan. Sabi doon, kaya nga, magsialis kayo sa kanila. Magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. Verse 18, at ako sa inyo magiging ama, at sa akin kayo'y magiging mga anak, na lalaki at babae, sabi ng Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Anong punto dito mga kapatid? Na kapag magkaiba yung paninindigan nyo, hindi ho talaga yung mga magkakasundo. Kaya di ba sabi ng noong unang panahon si Abraham, saan ho kinuha ng asawa ni Abraham yung anak niya na si Isaac? Naglakbay pa ho yung kanyang alipin para ihanap ng asawa. Pwede namang ihanap doon sa paligid niya. Pero ano sabi doon, huwag kang maghanap ng asawa doon sa hindi mo kalahi. Sa ating spiritual na buhay, napakahalaga na kapag ang magiging partner mo ay talagang makadiyos. Talagang makadiyos mga kapatid. Kahit may problema yan, sigurado yan. Kaya nyo yan kasi pareho kayo makadiyos. Hindi lang isa dapat ang makadiyos, dapat kayong dalawa. Kaya di ba, bago mag-asawa, o taas ang kamay, dalaga, binata. Taas ang kamay, para halata kayong dalaga at binata. Binata ka na, brad, o nagbibinata. O, yung mga binata, ito palagi nyong itandaan, ilistan nyo. Huwag kayong pulpin, ilistan nyo. Ito yung palagi nyong tatandaan bago mag-asawa. Siyempre, mga may asawa, pwede ninyong gawin ito. Pero huli na ang lahat. Ito po yun, number 1. Bago kayo magdesisyon na manligaw, yun. Dapat nasa maturity ka na. Yun. Kasi ang hirap mong nagpasya kang manligaw. At paano kung matukso kayo? Manligaw, magpaligaw. Yun. Ngayon, friends lang muna. Yun. Payag ba kayo, mga dalagat, binata? Friends lang muna? Nasa kamay. Sagot, mga dalaga, friends lang muna. Kasi pag hindi kayo payag, ikakasalo ka kayo. Di ba, Brad? Kasi hindi kayo payag ng friends eh. Kasi once nagkaroon kayo ng relasyon,
Dapat ready na kayo, physically matured. Ikinasal kami ni Mrs. Ako 29, siya 25. Nasa maturity na talaga ako. No, alam mo, 29, malilipasan na. Isang 2 taon na lang. Wala na sa kalendaryo eh. Nagmamadali na ako. 2 taon na lang. Wala na ako sa kalendaryo. Oh, pero no, may trabaho pa ako. Stable po ako eh. Si Mrs. may stable job. May bahay na rin kami sa Carissa Homes, Brad. Yun. Kasi palaging sinasabi ni Pastor Ronald noon, huwag kayong mandiligaw hanggat hindi kayo handa. Pag sinabing hindi handa, wala pa kayo sa maturity, wala pa kayong financial maturity, at higit sa lahat, hindi kayo spiritual maturity. Yun ang preparasyon, mga young people. Pag-focus muna kayo sa pag-aaral, ang pag-aasawa, napakadali lang. Ilan ho ang babae sa mundo? Sabi ng isang survey, 1:10. Ano ba yung 1:10, Brad? Isang lalaki, katumbas ng 10 babae. Ay, mamamili ka. Pastor, magkakawa na pala eh. Huwag mo kayong magmadali, sapagkat kung kayo talaga. Kahit paghiwalay pa kayo ng ilang taon. Eh kami nga ni Mrs. Ako po'y laking Mindoro. Ipinanganak ako sa Romblon. Lumipat kami sa Mindoro, doon po ako lumaki. Hindi naman kami nag-usap ni Mrs. eh. Di ba? Kung tutusin, maraming naliligaw kay Mrs. noon. Pero ako pa rin talaga nakatakda. Di ba, Brad? Pag nakatakda, kahit anong gawin mo, talagang kayo talaga. Pero pag ipipilit mo ang sarili mo, baka gagawa pa ang Diyos ng hindi talagang way, hindi kayo talaga. Kasi ang sekreto lang para masunod yung nasa loob mo, yung gusto mo, yung nakalagay dati doon. Sa Psalms 37 verse 4, ano nakalagay doon mga kapatid? Ang tagal natin nakatitig doon sa verse na yun. Hindi ba nyo nasa ulo kung ano nakalagay doon? Psalms 37 verse 4. O sino nakasa ulo? Delight yourself unto the Lord, and He will give you the desires of your heart. Ano sa Tagalog? Magpakaligaya. Yung mga young people, magpakaligaya muna sa paglilingkod sa Diyos. Huwag kang magpakaligaya kung alam mo, hindi kita nakikita, malungkot ako. Video call tayo. Maligaya na ako. Nako, dinadaya ka lang ng puso mo. Hindi mo totoo yun. Ang nagpapakaligaya sa paglilingkod, anong sabi doon? Ibibigay ng Diyos ang nais ng puso mo. Halimbawa kayo, mga people, Lord, gusto ko talaga siyang mapakasawa. Pero hindi, ayaw mo naman sumunod sa Diyos. Baka dumating ang panahon, hindi mo talaga mapakasawa yan. Kasi ayaw ng Diyos na nag-pray ka, pero ayaw mo naman sumunod sa Diyos. Kaya maganda sa mga kabataan ngayon, yun, friends lang muna, yun, friends. Kasi subok ko na yan mga kapatid, maniwala po kayo sa amin, maniwala kayo sa akin. Tumanda na po akong ganito. Hanggang ngayon, bata pa rin. Sa karanasan ko po, kapag nag-commit ng babae, yun po yung autoridad ng babae. Kaya nga kailangan medyo, muna, yung mga babae, magpakipot kayo. Yun. At kayong mga lalaki naman, taas ang lahat ng lalaki, mga banata. Yun, binata ka naman lahat. Hindi sintral. So, itataas natin yung level ng pagrespeto sa mga babae. Yun. Dahil ang mga babae, yan po ay may magulang. Napakasakit sa magulang kapag nakita sa anak na yung naliligaw sa kanya, walang respeto sa anak niya. Di ba, mga magulang? Kaya si Amiel, lahat ng naliligaw sa kanya. Sabi ko kay Amiel, kung gusto mo manligaw, dapat dalhin mo yung nililigawan mo dito para makilala ko. Pero sabi niya, mag-aaral muna daw siya, magtatapos. Hindi ko alam kung totoo yun. Siya nakakaalam. Magtatapos muna daw siya. Kasi sabi ko sa kanya, mas maganda naman kung manliligaw ka, may bahay ka na, may sarili ka ng bahay, may trabaho ka na. Kasi pag nagkaroon kayo ng relationship, boyfriend, girlfriend, may possible kayo na matukso sa isa't isa. Eh paano kung wala kang ipakain? Sabi ko po nga, nandiyan naman si Dad. Nandiyan naman si Mami.
tagapagbana ng 10 hectares. Tapos na tayo doon. So mga young people focus sa pag-aaral, kung may crush kayo, hanggang crush lang muna. Friends lang muna. Kondisyonan mo yung naliligaw sa'yo. Mula ngayon, friends lang muna tayo. Kung tayo, tayo talaga. Pag layuin man tayo ng Diyos, maglayo man tayo ng 20 years, kung tayong dalawa, pagtatagpuin tayo, at pareho tayong professional. Di ba ganda magtagpo kayo sa Makati? Ay, kung pala yan. Ano mo ba? Sinakot mo ako. Eh, dito na, pag sisimula, di tayo na rin. No problem. May sarili na akong bahay, may savings na akong 10 million, di ka na magpakasal sa ito. Okay na, magpakasal na tayo. Kaya, bukas na, no problem. Pumunta mo sa bahay, ang bilis na ba? Kung sabi mo, pagpakasal na tayo, wala ka bang trabaho, ano pakain mo? So yun, sinasabi natin ito, kasi marami yung nagpakasal, ang hirap ng buhay. Hindi nila na-prepare yung kanang physical, hindi nila na-prepare yung financial, hindi nila na-prepare yung spiritual. Kaya, minsan, sa halip na magsama ng napakatagal, napaka-ikling pagsasama. Kasi hindi na-prepare yung kanang buong isang package po yun eh. Physical, financial, saka spiritual. Ito ang advice ko sa mga gusto mag-abroad. Mag-abroad na kayo habang kayo'y walang asawa. Yun. Kapag may asawa na, mag-focus kayo sa asawa nyo, sa pamilya dito sa Pilipinas. Dahil may possible kayo na matutokso kayo kapag nag-long distance relationship. Okay na kung mga ano pa lang brad, no? Tawag doon, nagkakras-kras lang muna, long distance. Maganda talaga, long distance, kung nagliligawan pa. Pero kung kayo ay mag-asawa, mas damiso talaga, wala long distance eh. Kasi kaya tayo nag-asawa dahil may pangailangan kayo. Tapos pag-iwala kayo na napakatagal. So maaaring matokso yung babae, alin man sa dalawa, ang kawawa ngayon, sino po? O mga anak. Kaya advice ko sa mga batang mga single, mag-abroad na po kayo dito ngayon hanggang 10 years, 20 years, pagbalik Diyos ka kayo magpakasal. Huwag na kayo babalik sa abroad. Dito na kayo magpundar ng negosyo. Okay po. Ano pa? Yung sabi dito, sa ating pagtatapos, yung tinatawag na mercy of God. Makita natin from the foundation of the world, yung biyaya ng Diyos nag-i-exist. Kaya di ba sa Ephesians 1:4, makita natin na kahit talagang makasalanan ang kanyang kahabagan, pinili niya tayo sa eternal na kaligtasan. Tingnan po natin, Ephesians chapter 1 verse 4. Sabi niya, according as He had chosen us in Him, before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Yun ang mercy, yun ang habag. At yung practical na kahabagan ng Diyos na extend po kanino po sa panahon ni Lot. Na pwede naman silang idamay ng Diyos doon sa paggunaw doon sa Sodoma at Gomora. Pero dahil sa kahabagan ng Diyos, dahil sa kanyang kabutihan, na-extend po yung habag ng Diyos kahit in practical way. So na po, yung tinatawag pong the importance of obedience. So kung anong command, sundin lang natin mga kapatid. Huwag tayo magreklamo, huwag tayo mag-complain. Importante yung kung ano yung utos, sinabi ng Bible, magbasa ng Biblia, magbasa. Nakapagbabasa ba kayo mga batid ng Biblia? Morning. Amen. Afternoon, o kaya lunch. Dami natin na pinakakabalahan, pero wala namang kabuluhan ng Rizal. O mga kabataan, anong pinakakabalahan? Pag walang pasok, nakapagbabasa ba? Wala na, pastor! Wala na! Nakapagbabasa na ba? So, magbibigay ng panahon sa pagbabasa ng Biblia. So, obedience. Importante po yun. Sabi doon, obedience is better than sacrifice. Ang pagsunod ay mabuti kaysa sakripisyo. Diba? Sabi doon ng
ng Deuteronomy. Sabi niya na tinagaw natin mga kapatid. Balikan lang po natin. Deuteronomy chapter 28, verse 1. Palagi natin itong binabasa, pero basahin nga natin ulit. Sabi po dito, ang mangyari kung iyong didinggin ang masikap ang tinig ng Panginoong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ay itatas ka ng Panginoong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. So ito yung sabi ng Panginoon sa bayan ng Israel. Importante yung utos, pinapakinggan natin, sinusunod natin. Sabi ng verse 2, at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoong Diyos. Ito yung practical na kondisyon ng Panginoon. Kung iyong gagawin, sabi ng Panginoon sa bayan Israel. Tayo po, ganun din yung practical blessing, conditional po. Pag hindi tayo sumunod sa Panginoon, namamalayan mo lang parang, bakit ganito Lord? Ang dami ko namang paghihirap, bakit hindi mo ako pinagpapala? Baka kulang pa. Baka mayroon kang, ang pagsunod mo parang 50-50. Eh, pag 50-50 po ang tao, ano ang kondisyon ng mga kapatid? 50-50. Dali mo na sa ospital yan, 50-50 na pala eh. So dapat, hindi ko tayo 50-50. Ang word ng Diyos na pagsunod, sabi niya sa Matthew 22 verse 37, love God above all. Love God above all. Siya lang number 1 sa atin. Pag may listahan ka, 1, 2, 3, 1 to 10, ilalagay mo si Lord sa number 1. Pagising sa umaga, nagpipray. Bago matulog, nagpipray. Nagpapasalamat. Pag may blessing, nagpipray. Lord, salamat. Nakapagsahod pa ako. Ang dami kayo nagtatrabaho, hindi sumasahod. Kasi sabi nung amo, hindi mo naman sinabing nasahuran kita, basta sabi mo, nag-a-apply ka ng trabaho. Wala naman sinabing sahod eh. Kaya naghihintay ng sahod bro eh. Sabi niya, ano sir? Ba't ano nandito ka ba? Hindi mo yung sahod. Wala naman tayong pinirmahang sahod. Trabaho lang ang pinirmahan. So, ang dami natin pwede ipagpasalamat sa Diyos mga kapatid. So, nawa, sa umagang ito, na tuto tayo sa nangyari po sa buhay ni Lot. Yun, si Lot po ay isang maka-Diyos, pero medyo may pagka, ano yung ugali. Naghahanap po siya ng tinatawag na maalwang buhay. Kaya nakita niya Sodoma at Gomora. Pero yung Sodoma at Gomora, nandun po yung lahat ng kabunduhan. Kaya nung nandun na sila, anong nangyari? Pati asawa niya, pati anak niya, naging makabundo na, naging worldly na. So naman tayo kapatid, mag-focus po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Nasabi ng Hebrew 12:2, looking, tika natin mga kapatid, sa Hebrew chapter 12, verse 2. Sabi dito, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and it sat down at the right hand of the throne of God. So, focus lang tayo sa Panginoon. Huwag natin titingnan yung kaibigan natin, kasi lahat tayo may kahinaan. Yung katabi mo, mayroong pwedeng pula sa kanya. Sa pastor mo, pwedeng may pula. Pag sa akin ka titingin, matitisod ka talaga. Kung ako titingin sa iyo, lalo na. Eh, ang dami niyo. Lahat tayo may kasalanan. Ay, kung titingin ko sa iyo, tagal ko nang nag-resign sa pagiging pastor. Pero sabi dito, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Doon tayo titingin sa Panginoon. Dahil siya ay perfecto, wala siyang pagkakasala. Huwag kang titingin sa negatibo ng kaibigan mo, ng asawa mo, ng yanan mo, o ng hipag mo. Dahil lahat yan nagkakasala. Pag titingin ka sa negative, lahat tayo wala na dito. Dahil ito tayo may negative na pag-uugali. Kaya nga may pangangaral para yung unti-unti matabas yung mga masasamang ugali natin. Diba sa puno? Ano ang tinatanggal natin sa puno? Yung mga sangang wala nang pakinabang. At binagatong natin. So yung mga dapat tanggalin, ano ba yung dapat tanggalin? Ito po yun. Maaga pa naman.
Huwag ko kayo mag-alala. Daming kanin. Kanin lang pa. Basta kanin lang. Oo. Eh, dyan naman tayo lumaki sa kanin eh. Basta may kanin, may bago, may kamates, solve na ang Pilipino dyan. Pero sakit naman sa bato ang labas. Colossians 3:8. Ano sabi ni Apostolo Pablo? Ito yung tatanggalin natin para talagang maganda yung paglilingkod natin sa Diyos. Sabi doon, datapat ngayon ay inamang layuan ang lahat ng mga ito. Yun, may lalayuan tayo. Number 1 na lalayuan ng isang Kristiyano ay ano po, galit. Yun. Sino ang number 1 na gagalit po sa bahay? Nanay! Tatay! Bakit nagagalit? Kung mga anak, sagot, bakit nagagalit ang nanay at tatay? Kung hindi magagalit yan pag walang dahilan, huwag mo kayong pasaway. Yun. Kayo namang nanay, walang ginawa, kundi magalit, galit dito, galit doon, umaga, galit, tanghali, galit. Matutulog, galit. Kaya kita mo mukha pag natutulog yung mga nanay. Puro galit. So, bago matulog, ay huwag mo nang magalit. Dahil hindi maganda yun. Baka kunin ka ng Lord, nakasibangot. So, bakit kaya si mama niya gano'n ang mukha? Eh, kasi natulog, galit. Kaya bago matulog, mga kapatid, anong sabi doon? Huwag manubugan ng galit. Agad makipag-ayos. Yun. Biyanan, ano ba yung biyanan sa kayong asawa ng anak mo. Yun. Lalaki at babae o mga anak, kapag sinasabihan ng nanay, minsan may mga anak na talagang sinasadya yung nanay eh. Kung ano yung asawa ng tingin sa bawat. Huwag kayong magbibigay ng hindi magandang respeto sa magulang. Ang magulang mo yan, kahit ang sasalita yan, mahal na mahal kayo yan. Natural po talagang ang gumanga ng nanay, di ba? Ang nanay o talagang yan ay Armalite. Yung mga tatay, ano po yan, masuka. Isahan lang po ang tatay, pero pagka bumitaw yan, talagang isahan lang, di ba, Brad? Ang nanay talagang yan, parang talagang katigil-tigil. Ganun talaga. So, nawa mga kapatid, sa buhay natin, importante ay masaya ang pamilya. Importante yung kasiyahan sa pamilya. Kasi kung ang pamilya hindi masaya, anong klaseng pamilya yan? Kaya dapat ang pamilya kapag kumakain sabay-sabay. Hindi ang ulam ko adobo. Sa akin, kandirita, sa iyo ay apritada. Ano yung gastos nyo? Mayaman. Yun. Eh kung anong nakaratag dyan, tanggapin mo. Kung yan ay kangkong adobo na may litson, ay sama-sama kaya doon. Kaya sabi ko kayo yung misis sa kay Abel, pag nagsabi akong kain na tayo, ay kain na, hindi pwedeng mamiyaan ako. Kanya ka, anong klaseng pamilya yun? At kapag kumakain, dapat walang cellphone. Yun. Itabi mo na yun. Mga nanay, maglagay kayo ng box. O anak, kakain na tayo, ilagay mo yung cellphone. At ikaw mismong nanay, ang mamuna. Anak, nilagay ko ng cellphone. Ikaw naman. Para talagang magbanding kayo bilang magpamilya. Focus kayo sa pagkain. At totoo nun mga kapatid, sa pagkain lang talaga nakakaroon ng banding ang pamilya. Kaya sa Malaysia, nung kumain kami ni Brother Matt, ayaw niya na kapag kumakain, nililipit na yung mga plato. No, brother, no. Gusto niya kwentuhan, matagal, brad. So, ganun din sa pamilya, mga batid. Sanayin natin na kapag kumakain yun, kamusta kayo mag-aaral? Puro club ito, 4.7. Okay lang yun. I-encourage mo yung anak mo. Huwag mo mahanapan ng mataas na grade. I-encourage mo, baka hindi mo natuturuan. So, ano ba yun? Sabi doon? Alisin yung galit, ano ba? Kapuutan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalalahalay na mula sa inyong bibig. Huwag kayong mga bubulaan sa isa't isa. Yamang hinubandan ninyo ang kadatihang pagkatao, pati ng kanyang mga gawa. Yun, lalo sa mag-asawa, huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Maganda ho yung mag-asawa, tapat. Oh, sweetheart, magkano ang sweldo mo? Tumala mo, nakikita mo ako, laki na eh.
Wala ka ba? Napakainit talaga ng ulo. Maganda, sweetheart. Pang sweldo ko. Yan. Ano ba ang plano natin sa sweldo natin? Mukhang zero balance na, puro bayad na sa utak. At least pinag-uusapan nyo, di ba? Pag-uusapan nyo mabuti ang dapat pag-usapan para hindi kayo mag-away. Yun. Ang trabaho lang ng mga biyanan ay magsuporta. Yun. Mga biyanan, tatabay, lahat ng mga malapit na magkaroon ng biyanan. Magkaroon ng ano? Ano yun? Magkaroon ng tawag doon? Nanuga. Yun. Ang pabilang po natin ay magpaalala sa atin mga anak na may asawa. Kumbaga support. Yun. Hindi na kaya nila, anak, alam ko wala kang magbayad sa kuryente, kaya support ako, kalahati sa akin. Pero huwag mong hayaan na palaging ganun. Bayaan mong tumayo sa sariling paa ang mga anak natin na may pamilya. Nandyan lang tayo para support. Ganun lang po ang papel ng mga magulang. Okay po, so yan lang po kapatid at tawa. Sa mga susunod nating mga gawain, maganda pa isama ang buong pamilya, no? So, Sister Perla, naisama na po si Brother Janjan, no? Ang pamilya po ni Sister Perla, pastor na po talaga sila. Wala na pong tanong daw. Hindi na kailangan mag-pastor yan, pastor na po ang pamilya. Kaya yung kapatid ni Sister Perla, sabi mo, Brad, okay ba sa'yo mag-pastor? Wala anong kaduda-duda, pastor. Pastor na po ako talaga eh. Pastor kasi ang apelido nila eh. Okay po, so yan lang po mga kapatid sa umagang ito. At tayo po tumayo. At tayo po manalangin. Salamat po Diyos sa salamat po sa pagkakataon na kami po nakapag-aral ng salita. Na-enjoy namin ang aming fellowship, ang aming pagkakaisa bilang kami magkakapatilan. Salamat po Diyos at sa naman titira po kong oras kayo mamangunat lumabay sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, which si Brother Rex? Salam. Song number 24. Song number 24. Song number 43. Ready? Church, sing. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it's all thy love to me. But I long to rise in the arms of faith, and be closer drawn to thee. Draw me nearer, nearer, Lord, to the cross where I must die. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died.
blessed Lord, to the precious bleeding side. Oh, the pure delight of a single heart that before thy throne I stand. When I kneel and pray, and with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. There are days of love that I cannot know till I cross the narrow sea. There are heights of joy that I may not reach till I rest in peace with thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Guys, song number 45. Song number 45. What a fellowship, what a divine leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in the pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. What a fight to dread, what a fight to fear, leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Okay, so bago tayo mag-closing prayer, mga kapatid, no? Announcement, wala pong uwi. Tayo magla-lunch. Sanayin po natin na every Sunday, no? Every Sunday na tayo magla-lunch, kahit anong dali nyo, kamote, saging, adobong kangkong, adobong, ano ba mga klaseng adobo? Adobong manok, adobong baboy, adobong bakal, adobong bakal. Ay, sinigang na bakal. Kahit anong mga kapatid, basta magsama-sama tayo na mag-lunch dito. At sa sunod na Sunday, after ng ating lunch fellowship, yung mga young people po ay
maiiwan po dito. No? Ano po kami, meron po kami pag-usapan, pupunta kami sa Boracay. Libre po lahat, wala akong gagastusin. Kasi dyan lang naman po sa tulay, may burak po dyan. Sabi, excited naman po sa Boracay. Di po, may pag-uusapan po tayo sa Sunday kasi nga lumalawak po yung ating ministry, no? Kailan ba nga simulan natin sa Nasugbo, Brad? Next week. Ayun, so next week magsisimulan na kami sa Nasugbo, Batangas. So mag-i-stay po ako doon mga 6 years. So Nasugbo ko. So ipapray natin dahil siyempre marami pong mga elect sa iba't ibang lugar. Yun ang gusto natin maabot. At sa Dasmariñas, naayos na po yung bahay ni Dad Perla. Pag naayos doon, doon kami mag-Bible study. So, marami pong mga kapatiran doon na uhaw sa salita ng Diyos. At yung mga young people natin, yan, si Brother Lilith, si Brother Renz. At noong last Sunday, mayroon kaming binautismuhan. Ano ba pangalan mo, Brad? Jillian, Brother Jillian. Kayo ka nga dito, Brad. Mas gwapo sa akin ang pamti yan. Ayan. Sino mas malaki ang katawa? Karoon siya ng taekwondo. Ayun, so siya po ay member na ng Primitive Baptist Cavite. Nabautismo na po siya ng last Sunday. Kaya, train na po siya. Pwede na siya mag-opening prayer, mag-spiritual reading. Okay pa sa'yo mag-opening prayer o spiritual reading na opening muna. So, mag-practice ka na ng opening. Hindi closing, ha? Okay, so yun po. Salamat. So, welcome dito sa Primitive Baptist Cavite. At nawa, yung gustong magpabaptize, mag-i-schedule po tayo dyan sa, kahit dyan sa, saan ba yan siya? Sa Ligata. Yun. Ang candidate natin, si sister, no? Candidate siya po siya sa baptism. So yung gustong sumama, schedule natin bago magtapos ng October. Doon sana tayo sa Puerto Azul. Kaya medyo malayo, magastos. So, baka next year na po tayo pupunta, family banding natin sa Puerto Azul next year. Puerto, saka Azul. Para family day natin. Pero ngayon, sa baptism, pwede dyan lang. Meron pa ka dito sa, dito sa residence. Ano lang yun, sa daan lang. Tapos sabi ng Mr. Martin yung So, ipapray natin mga kapatid yung ating gawain dito sa Cavite. Marami natin yung mga pinibuksan na ministry. At ipapray natin. Okay tayo tumayo at pamahal tayo, Brother Vila. Closing prayer. Manalangin tayo. Ating Panginoon, ang iyong Ama, kayo po ang dala ng mga kaalaman sa buwan ito. Kayo rin ang naghayaan sa mga sa online na sila yung makapakinig sa salita. Nawa po ang Diyos, kayo po ang nawapatuloy na mag-ingat po sa mga aming narinig, mag-ingat sa aming isipan at puso. Nawa kayo po ang bahala na pagturo sa amin, magamit ito sa aming buhay sa loob ng sunod na sa linggo hanggang sa mga ito yung kita o kayo pong patuloy na dala sa mga kaalaman sa lugar na ito upang kami patuloy na makakinig at makasama sama-sama sa iyong pangalan. Kaya taasin po namin sa iyo ang iyong gusto na patuloy na po siyang gamitin at ingatan niyo po siya sa kanyang kalugan, ganoon po sa kanyang paglalakbay sa paglalakad niya sa susunod na isang linggo. Sunod din po sa mga nakikinig tulad dito. Kami po ay ingatan ninyo hanggang kami po ay makauwi sa aming mga kanya-kanya tahanan. Mayroon po kami sa aming mga lakad, trabaho, patuloy po kami bigyan ng bakas kung kami ay patuloy na makapag-asang pamuli sa hindi namin pagkikita. Sa amin naman po magsasaluhan sa aming pagkakain, po patuloy na po bigyan ng patuloy na pagpapala ang mga naghanda at mga nagpipira ng
handa. Ganoon din po sa mga tatanggap o magamit namin ng mga kainin upang maging kalakasan ng aming katawan at patuloy namin magamit sa ikakalaro natin. Sumunod po namin gagawin, tinataas po namin sa iyo, nanalangin kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God be the glory.